Lunes, Sen, ay anong asahan natin? Baka naman... Ay, nagpalabas na ng sabina. Ha? Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Eh, kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po 17 ito. senators. Opo. Oh. Ngayon, Plus yung ex-officio members. tsaka Opo. sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Opo, mga datihan na nga yan eh. Oo. Nagbigay din ng komento, sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din na sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong Sen eh. Nagpatawag na? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito? Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Sige nga po. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. Opo. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun mo ba? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin eh, no? Oo. O pagkatapos namin nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, ha? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung pala. Okay, oh. Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Baka wala sa pagpipili ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa, ako may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi 'yon. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba diyan po,
Hindi, Opo, iba kasi. hindi pa nakausap. Oh, nakausap ko si ganito. Oo. Oh. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Oh, baka sabihin nila, hindi naman hindi nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nangarap siya. Oh, yan, kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at Oh, oras. sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito? Na ano? Na kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Ako nag-iimbestiga. Oo. Ako ang aking komite. Aha. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Aha. O ano masama doon? Kapag Ayun. nagtagumpay ako, edi magtatagumpay ang taong bayan. Hindi Opo, ba ang kanyang para sa administrasyon. taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung investigator. Committee ko ito Ang mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. problema? Opo. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang ano. Oo. Aha. Kaya ang tanong Hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Ano Pero po, yun para po? lang Naintindihan ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Oh. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Oh. Oh. Pagkatapos nun, ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Oh, magsalita na yung gusto magsalita dyan. Ito na mga kababayan, may pasabog pala bukas sa pangalawang hearing ng mga flood control projects dito po sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan. No? At sinabi mismo ni Senator Marcoleta na kausap niya mismo no, itong si President Bongbong Marcos doon sa Malacanang. At siya pa nga po no, ang nagbigay ng USB dito kay Senator Marcoleta sa ibang mga impormasyon mga kababayan na naglalaman dito po sa mga anomalyang flood control project no at ito yung kasagutan sa mga nagsasabi na baka pinangunahan daw po no ni Senator Marcoleta ang investigasyon dito po sa mga anomalyang flood control. Inunahan niya itong investigasyon ng Malacanang pero nilinaw niya na mismong may basbas dito si Pangulong Marcos sa kanyang investigation dito sa Senate Blue Ribbon Committee at tandaan natin na sinabi po ni Senator Marcoleta na merong mga inggit ng mga senador sa kanya no diyan sa Senado na siya yung nag-imbestiga no dito sa flood control at hindi nga daw po makaporma itong iilan sa kanila diyan para sa 2028 election mga kababayan. Kaya sinabi niya at yung isang senador na nag-privilege speech daw mga kababayan patungkol dito sa flood control na nais nga pong iusog no yung schedule niya nung unang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto daw po nung senador na yun na siya muna ang mauna bago itong investigasyon ng flood control pero nangyari na nag-umpisa na nung nakaraan itong Senate Blue Ribbon Committee no yung kailang first hearing at bukas ang pangalawa mga kababayan no ng flood control hearing nito at nag-request pa daw ito na talagang gusto nitong baguhin ang schedule dahil conflict doon sa isa pang hearing mga kababayan at nais niya umanong umattend din dito no sa hearing sa flood control na talagang pinag-uusapan ngayon no dito sa pinakamainit na issue ng Pilipinas ngayon itong mga flood control project at meron naman pong post dito mga kabayan no si Senator Ping Lacson na although wala pong pinangalanan itong si Senator Marcoleta pero may post po itong si Senator Ping Lacson at kanya pong nilinaw na hindi po siya nang himasok no dito sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Marcoleta at ang sabi niya ay hindi na po siya nang himasok at gusto lang daw niyang mapaayos no itong takbo ng gobyerno at ang manifestation niya lang daw ay pwedeng paghiwalayin ang pitsa ng budget hearing at ng Blue Ribbon hearing kasi parehong importante daw ito mga kawayan at gusto niyang makadalo dito sa mga investigasyon na ito at hindi po niya miniminos ang Blue Ribbon Committee hearing no nirecognize niya po itong
kamandato ni Senator Marcoleta, mga kababayan. At samantalang meron din pong paglilinaw, no? Meron pong post si Senator Kiko Pangilinan na sinasabi niya mali-mali daw po ang informasyon na nakuha ni Senator Marcoleta at hindi daw po siya ang nagmungkahi ng independent commission, no, na independent body na mag-imbestiga sana doon sa flood control project daw, mga kababayan, no. Matandaan natin na sinabi ni Senator Marcoleta na meron na independent body na gustong itayo nila para mag-imbestiga doon sa mga flood control project. At pangalawa, mga kababayan, hindi daw po pinipigilan ang itong si Senator Marcoleta na mag-imbestiga at hindi niya rin daw po pwedeng pigilan ang suportahan ang panukalang batas ni Senator Tito Soto na bumuo nga ng independent investigative commission para imbestigahan ang korupsyon dito sa mga flood control project. At sa halip na mainsulto daw itong si Senator Marcoleta sa panukala ni Senator Soto at pagsuportan niya daw dito, galingan na lang daw, mga kabayan, ni Senator Marcoleta ang pag-imbestiga at patunayan na ang husay, no? Patunayan daw ang husay ni Senator Marcoleta bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. So yun po yung sagot dito ni Senator Kiko Pangilinan, mga kabayan, dito sa isyong ito, no, na tila baga may nakipagkompetensya, no, dito sa pag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Marcoleta dito po sa mga flood control projects, mga kababayan. At bukas nga yung pangalawang hearing, titingnan natin kung sana dadalo yung lahat ng mga contractors, mga kababayan, na pinangalanan ni President Bongbong Marcos noong top 15, no? Kasi nung first hearing ay hindi po sumipot yung karamihan doon sa mga kontraktor. At bukas ay tingnan natin kung dadalo sila kasi meron na po silang subpina. Pinirmahan po ni Senator or Senate President Chis Escudero nung nakaraan itong kanilang mga subpina, mga kababayan. At tingnan natin kung sino pa po yung mga magsasalita, mga kababayan, dito po sa mga anomalya sa mga flood control projects. At nauna nang mayroon doon pong lumapit, no, sa Department of Justice sa pamamagitan ni Secretary Boying Rimulya na isang abogado dito sa isa sa mga pinangalanan ni PBBM na mga kontraktor na gusto nga pong magsalita, ano, gustong maging witness, mga kababayan, dito po sa mga anomalya sa flood control project. So abangan natin, mga kababayan, kung ano po yung magiging kinahinatnan dito sa magiging witness dito sa or magiging whistleblower dito po sa mga anomalya dito sa flood control. At meron kaya mga politiko na makakasuhan at eventually makulong dito, mga kababayan, no, sa mga ghost projects ng mga flood control at iba pang mga proyekto na talagang ninakaw nila ang budget, mga kababayan. Hindi lang po ito mga politiko, kundi itong mga galamay nilang mga kontraktor, mga kababayan, at itong mga tauhan nila, mga bagman nila, kumbaga itong mga taga DPWH, no, itong mga DPWH Regional Director at maging itong mga District Engineer ng DPWH. So sa aking opinion, mga kababayan, sana po ay patuloy pong mag-imbestiga itong Senate Blue Ribbon Committee, although meron na pong mga iba pang mga parallel investigation din, no, na ginawa, maging sa Lower House, ang Malacanang at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pero dito po sa pamamagitan ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee ay sana po ay talagang mapalabas niya ang itong mga tunay na mga kagagawan, mga kabayan, dito sa nakaw ng mga pera, no, dito sa mga budget na para sa flood control, mga kababayan. Dahil palala na po ng palala itong baha, mga kababayan, dito po hindi lang sa Metro Manila, maging doon po sa mga probinsya, mga kababayan, no. Dito po sa Quezon City kahapon, yung mga lugar na hindi po binabaha noon ay lubog po sa baha kahapon, mga kababayan. Kaya gulat na gulat itong mga residente doon na bakit binaha po yung kailang lugar na hindi naman po noon binabaha, no. Dati pag sinasabi nating baha ay ang Marikina ang numero 1, mga kababayan, pero ngayon ang Marikina ay parang hindi po binaha yata. Tahimik po ang Marikina, hindi po nababalita ang Quezon City. At ang Manila ngayon, mga kababayan, ang talagang binaha, no? Itong Parañaque, Las Piñas, ayan po yung mga area na binabaha ngayon, mga kababayan. Dati Marikina po yung ating maririnig na baha talaga, no, itong lugar na ito. Pero ngayon ay parang wala nang baha sa kanilang lugar, mga kababayan. So naagapan nila, nagawan po nila na paraan doon sa kanila itong mga flood control projects doon, mga kababayan. Pero dito sa ibang lugar ay ito nga po ang resulta ay sira-sira itong mga flood control at yung malala pa ay ghost project pa talaga, mga kababayan. So ano pong opinion dito, mga kababayan, sa pangalawang Senate Blue Ribbon Committee bukas, no? Excited na ba kayo dito kung ano po kaya ang magiging kalabasan bukas? Meron kayang pasabog talaga, mga kababayan? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.